Hindi naman inisip ni Ming na sadyang napakabukas palad ni Yang Yisan dahil ang isang longevity realm na tulad niya ay may kakayahang malaman ang mga bagay bago pa man ito mangyari at tiyak na alam nitong hindi siya lolokohin ni Ming kaya madali nitong ipinagkatiwala ang 160 bilyong tail ng Heaven Grade Spirit Stone sa kanya. Sa totoo lang mas mataas ang antas ng isang tao ay mas tapat ang kanyang kalooban at mas hindi siya gagawa ng pandaraya dahil kung gagawin niya ito ay paano pa siya makakapagpatuloy sa paghahanap ng The Great Path. Napakamagalang ni Yang Yisan at habang inuutusan ang kanyang mga tauhan na ihanda ang Spirit Stone ay sabay na nagdaos ng isang handaan para kay Ming kasama rin si Zaijin at ang iba pa. Bilang isang martial dominator ay wala sanang gaanong katayuan si Ming ngunit dahil siya ang nagbibigay ng mga barkong pandigma ay itinuring siyang isang kagalang-galang na panauhin ng mga immortal faction kaya halos lahat ng may pangalan ay lumabas upang samahan siya. Sa buong handaan ay labis na magalang si Yang Yisan at paulit-ulit siyang inalok ng inumin. Bagamat nakapunta na si Ming sa Demon God Continent noon ay ito ang kanyang unang pagkakataong kumain ng masaganang pagkain doon. Ang mga pagkain ay may sariling estilo at labis siyang nasiyahan at ang alak ay kasing sarap ng kanyang mga iniingatang koleksyon at mas mainam pa nga. Sa handaan na ito ay marami siyang nainom at may bahagya siyang pagkalasing sa kanyang mukha. Sinimulan na siyang tawagin ni Yang Yisan bilang kapatid at nagpasalamat ito ng taos-puso, sinabing kung hindi dahil sa kanya ay hindi na maiiwasan ang tuluyang pagkawala ng kanilang mga immortal faction ngunit bigla siyang dumating at dinala ang mga barko at sa tulong nito ay kaya na nilang protektahan ang sarili at muling bumangon upang bawiin ang kanilang mga nawalang teritoryo. Kahit may bahagyang kalasinggan ay nanatiling matalas ang isip ni Ming at nagtanong kung hindi pa ba nasubukan ng mga immortal faction na makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Bumuntong hininga si Yang Yisan at sinabing hindi pa dahil kahit napakasama ng kapaligiran sa Demon God Continent ay hindi nangangahulugang mas mabuti ang nasa labas at limitado ang kanilang lakas kaya hindi sila madaling makipag-ugnayan upang hindi mag-imbita ng panganib. Pagkatapos ay nakangiti itong nagtanong kung si Ming ay hindi taga Demon God Continent. Kinumpirma ito ni Ming at sinabing ito ang kanyang ikalawang pagpasok sa kanilang mundo. Nagtanong si Yang Yisan kung ano ang itsura ng mundo sa labas halatang puno ito ng pag-usisa. Matapos mag-isip ay ipinaliwanag ni Ming na ang mga malalaking mundo ay kadalasang nag-aaway at sumasalakay sa isa't isa at bawat isa ay may kanya-kanyang problema at ang kanyang mundo ay nasa gitna ng digmaan na hindi alam kung gaano katagal at mayroon pang isang 9th realm longevity na ancient good demon god na malapit ng magising at kapag nangyari ito ay lalamunin nito ang mahigit kalahati ng sangkatauhan. Labis na nagulat si Yang Yisan at sinabing ang 9th realm of longevity ay sadyang nakatatakot at sa gayon ay mas mabuti pa ang kanilang kalagayan sa Demon God Continent. Bumuntong hininga si Ming at sinabing ang tanawin sa labas ay hindi mas maganda kaysa sa tahanan at kung hindi lamang sa kanyang pangangailangang manghuli ng mga demonyong kaluluwa ay hindi na siya babalik pa. Nag-usisa si Yang Yisan kung bakit kailangan ni Ming ng mga demonyong kaluluwa dahil sa kanyang paningin ay wala itong gaanong halaga at marami nito sa buong kontinente. Hindi sinabi ni Ming ang totoo at sa halip ay ipinaliwanag na ang mas mataas na antas ng demonyong kaluluwa ay may halaga at nais niyang manghuli upang ibenta. Nagtanong si Yang Yisan kung magkano ang halaga nito at tila nagka-interes. Nakaramdam si Ming ng pagkakataon at sinabing ang Dharma Heaven Realm na kaluluwa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000,000 longevity coins. Nagulat si Yang Yisan at sinabing napakamahal nito. Tumango si Ming at sinabing kung mas mataas ang antas ay maaaring umabot sa 10,000,000 tulad ng 9th Realm Dharma Heaven. Nagkatinginan si Yang Yisan at ang kanyang mga elder at nakangiting nagtanong kung kailangan ni Ming ng tulong dahil ang Taiching sect ay may mahabang kasaysayan at napakabihasa sa paghahanap at panghuhuli ng mga demonyong kaluluwa. Ito mismo ang hinihintay ni Ming at sinabing maaari at iminungkahi na hulihin na lamang nila ang mga ito at direktang ibenta sa kanya upang mabawas sa kanilang pagkakautang na 150 bilyong tael sa susunod na 10 taon. Tuwang-tuwang sumang-ayon si Yang Yisan at nagtanong kung ilan ang kailangan ni Ming. Hindi tiyak ni Ming ang eksaktong bilang ngunit pakiramdam niya ay kailangan niya ng hindi bababa sa 10 o 8 mataas na antas na kaluluwa kaya sinabing depende ito sa pangangailangan sa labas at kung marami ang kailangan ay mas marami ang bibilhin. Nag-isip si Yang Yisan at sinabing ang Taiching sect ay matagal nang nakikipag-ugnayan sa mga demonyong kaluluwa at alam nila ang ilang mga pugad ng malalakas na uri at sa mga lugar na ito ay may mahigit 20 o 30 Dharma Heaven Realm na kaluluwa at mabilis nilang uhulihin ang mga ito.
Naisip ni Ming na ang 20 o 30 ay hindi gaanong karami at maaari niyang bilhin lahat kaya tumango siya at sinabing pagtitibayin nila ito at tiniyak niyang hindi niya lolokohin ang sect sa presyo. Naging masaya ang usapan sa handaan at napagkasunduan ng dalawang panig ang pangmatagalang kooperasyon. Nang maramdaman ni Ming na naging mas malapit na ang kanilang relasyon ay saka lamang siya naglabas ng ilang maliliit na kahilingan at nagtanong kung maaaring magtayo siya ng isang palasyo sa Demon God Continent at kung matutulungan siya ng sect. Agad na tumawa si Yang Yisan at sinabing hindi na kailangang magtayo pa dahil ang Tai Ching sect ay may maraming palasyo at kung hindi mag-aatubili si Ming ay maaari na lamang niyang gamitin ang mga ito. Nakangiting sinabi ni Ming na nahihiya siyang tanggapin ito at sa halip ay magbibigay na lamang siya ng isang karagdagang 5-star na barko. Ang isang barko ay nagkakahalaga ng mahigit 1,000 milyong longevity coins samantalang ang pagtatayo ng palasyo ay napakamura kaya mabilis na umiling si Yang Yisan at sinabing hindi maaari dahil masyadong malulugi si Ming. Tumawa si Ming at sinabing hindi siya nalulugi at humiling din na magtayo ang sect ng ilang defensive formation. Nag-isip si Yang Yisan at sinabing ang palasyo ay nasa loob ng Tai Ching sect at kung may panlabas na pagsalakay ay may sariling depensa ang sect kaya iminungkahi niyang magtayo na lamang ng ilang maliliit na defensive formation upang matiyak ang kaligtasan ni Ming. Nagpasalamat si Ming at sinabing may utang na loob siya ngunit sinabi ni Yang Yisan na sila ang mas nakinabang. Nang malapit ng matapos ang handaan ay ibinigay na ang 160 bilyong tael ng Heaven Grade Primordial Spirit Stone kay Ming. Ang halagang ito ay sapat upang makabili ng 1 bilyong longevity coins, isang napakalaking yaman. Kung hindi lamang sa katotohanan ang Demon God Continent ay isa sa nangungunang 10 pinakamayamang pinagkukunan ng Primordial Spirit Stone ay hindi siya makakakuha ng ganoon kalaki. Ngayong napakayaman na ni Ming ay lalong lumakas ang kanyang loob at nakangiti siyang nagtanong kung malaki ang reserba ng Primordial Spirit Stone sa Demon God Continent. Dahil sa mahabang kasaysayan ng Tai Ching sect at sa mahigit 1,000 taong buhay ni Yang Yisan ay napakalawak ng kanyang kaalaman tungkol dito at nakangiting sinabing natural na napakalaki nito ngunit hindi lamang Primordial Spirit Stone ang nasa kontinente, mayroon ding mas mahalagang Primordial Secret Crystals at Lock Crystals. Nang marinig ito ni Ming ay biglang bumilis ang kanyang puso at nagtanong kung anong uri ng Secret Crystals ang mayroon dahil hindi niya alam kung paano naiiba ang mga ito sa labas. Ipinaliwanag ni Yang Yisan na maraming uri ng secret crystals na may iba't ibang halaga at sa pangkalahatan ay ang isang tael ng secret crystal ay maaaring ipagpalit sa 100,000 hanggang 10 milyong tael ng Heaven Grade Spirit Stone at ang Lock Crystals ay mas mahal pa na ang isang piraso ay nagkakahalaga ng ilang 10 bilyong tael ng Heaven Grade Spirit Stone. Naisip ni Ming na hindi katakatakang napakayaman ng Tai Ching sect dahil napakasagana ng resources sa Demon God Continent at kung hindi lamang sa kakulangan ng kumpletong immortal na inheritance ay tiyak na lumikha ito ng isang maluwalhating kabihasnan at naging mahalagang sangay ng immortal path. Nakangiting sinabi ni Ming na sa kasaganaan ng resources ay tiyak na lalakas ang Tai Ching sect sa pagpapalawak ng teritoryo at ang kanilang magandang kooperasyon ay magpapatuloy at taus-puso niyang inaasam ito upang mas marami pang barko ang mabili nito. Tumawa si Yang Yisan at ipinagtapat na sa sapat na barko ay magiging mas malakas ang kanilang sect ng 10 o 100 ulit at ang ilang libong bilyong tael ng Spirit Stone ay hindi mahalaga at kung bibigyan lamang sila ng panahon ay ang buong kontinente ay magiging kanila kaya hindi dapat mag-alala si Ming sa kanilang kakayahang magbayad. Tila likas na isinilang si Ming upang maging isang negosyante ng digmaan at mabilis na sinabing maaaring umutang ang sect sa anumang pangangailangan sa hinaharap basta't may napagkasunduang petsa ng pagbabayad. Ito mismo ang nais ni Yang Yisan at malakas na tumawa at sinabing si Ming ay sadyang kahanga-hanga at nagkasundo sila. Hindi sinasadya ay tahimik nang binalangkas ni Ming ang kanyang malaking plano para sa Demon God Continent, hindi siya makikisali sa labanan kundi magbebenta lamang ng mga barko upang kumita ng malaki. Sa sapat na pera ay kaya niyang suportahan ng buo ang pag-unlad ng Haotian sect upang maging pangunahing puwersa sa Tianyuan. Pagkatapos ng handaan ay sinamahan siya ni Yang Yisan upang pumili ng palasyo at ang napili ay ang tinatawag na Jingzin Palace na dating tirahan ng isang Longevity Realm Elder at ngayon ay ibinigay na kay Ming. Mayroon itong mahigit 100 malalaki at maliliit na silid at nang libutin ito ni Ming ay labis siyang nasiyahan at agad na pinagpasyahan. Ngunit hindi niya kinuha ang mga lingkod ng Tai Ching sect sa halip ay pumili siya ng mga tauhan mula sa Sky Captors at ipinadala ang 12 deity upang bantayan ang palasyo.
Pagkatapos ay nagtayo ang Tai Ching sect ng tatlong set ng formation sa loob at labas ng palasyo na may sapat na lakas upang pigilan ang isang third realm longevity na master, isang napakataas na antas ng depensa at hindi nasayang ang halaga ng isang barko. Nang may tayo ang mga formation ay agad na nagtayo si Ming ng isang matatag na teleportation formation na lumikha ng isang daanan sa pagitan ng Demon God Continent at Tianyuan upang ang mga tao sa kabilang panig ay makapunta anumang oras at ang daanang ito ang magdadala ng patuloy na yaman sa kanya. Ilang araw pa lamang matapos formal na tanggapin ang Jingzin Palace ay pinalitan na ito ni Ming ng pangalang Tianyuan Palace at pagkapalit pa lamang ng pangalan ay nagpadala ng mensahe ang Tai Ching sect na ang kanilang mga master ay gumugol ng ilang araw upang hulihin ang 25 mataas na antas na demonyong kaluluwa. Nang makita ni Ming ang mga ito ay natuklasan niyang nakaselyo ang mga ito sa loob ng mga kristal na bola na sadyang ginawa at may mga nakaukit na simbolong pangsupil sa ibabaw, bawat isa ay kasing laki ng ulo ng tao at tahimik na nakalutang sa ere. Nakangiting itinuro ni Yang Yisan ang 25 bola at sinabing naging maayos ang panghuhuli at kahit may ilang nakatakas ay karamihan ay nahuli at pinakita ang mga ito kay Ming. Isa-isa silang sinuri ni Ming at natuklasang karamihan ay nasa itaas ng 5th Realm Dharma Heaven at ang ilan ay may nakasisindak na lakas na 9th Realm at sunod-sunod siyang tumango at sinabing maganda ito sa kahiniling sa pinuno na magbigay ng presyo. Nakangiting sinabi ni Yang Yisan na ang 25 kaluluwa ay nagkakahalaga ng 1.5 bilyong longevity coins. Mabilis na sumang-ayon si Ming at agad na nagbayad ng halaga sa lugar, hindi sa pamamagitan ng Spirit Stone o pagbawas sa utang kundi direktang longevity coins. Ang dahilan ay simple, sa Demon God Continent ay 7 tail ng Heaven Grade Spirit Stone ang katumbas ng isang longevity coin, ngunit sa labas ay wala pang 2 tail, kaya mas makabubuti para sa kanya na magbayad ng longevity coins dahil mas maraming longevity coins ang makukuha ng Heaven Grade Primordial Spirit Stone sa labas. Sa katunayan ay noon pa man ay naisip na ni Ming ang isang paraan upang kumita mula sa pagkakaibang ito ng halaga ng palitan. Bibili siya ng longevity coins sa loob ng kontinente gamit ang Heaven Grade Spirit Stone at pagkatapos ay gagamitin ang Spirit Stone sa labas upang bumili ng mas maraming longevity coins, isang negosyong may napakalaking kita. Ngunit alam niyang hindi magtatagal ang ganitong pagkakataon dahil sa pagdami ng longevity coins sa kontinente ay unti-unting magiging pareho ang halaga ng palitan at sa bandang huli ay mawawalan na ng kita, ngunit bago mangyari ito ay tiyak nakikita siya ng malaki. Nang araw ding ito ay dumating ang mga barkong in-order ng Tai Ching sect sa pamamagitan ng teleportation formation at agad na ibinigay kay Yang Yisan. Nang makuha ang napakaraming barko ay agad na nag-organisa ng mga tauhan ang sect at sinimulan ang opens iba laban sa mga teritoryo ng demonyo upang palawakin ang kanilang lupain. Si Ming naman ay agad na sinimulang gamitin ang 25 demonyong kaluluwa para sa kanyang pagsasanay. Sa loob ng silid ng pagsasanay ng Tianyuan Hall ay naupo siya ng nakahalukip-kip at ang 25 kristal na bola ay nakakalat sa kanyang paligid. Nakipag-ugnayan siya sa Undying Divine Tree at sa sumunod na sandali ay lumitaw ang isang maliit na anino ng puno sa kanyang ulo na naglabas ng hindi mabilang na mga ugat patungo sa mga kaluluwa. Ang mga ugat na ito ay kayang sumipsip ng puwersa ng buhay at dahil sapat ang antas ng Dharma Heaven Realm na mga kaluluwa ay agad na naramdaman ni Ming ang pagpasok ng napakalaking puwersa ng buhay sa Undying Divine Tree at ang kanyang martial soul na siyang bunga ay mabilis na lumaki at nagbago. Hindi nagtagal ay tuluyang naubos ang puwersa ng 25 kaluluwa at naging alikabok at sa wakas ay naging ganap na ang kanyang martial soul. Sa noo ng martial soul ay nabuo ang isang banal na formation na nag-uugnay sa langit at lupa at may kakayahang kontrolin ang lahat ng bagay. Nang lumitaw ito ay biglang yumanig ang puso ni Ming at ang kanyang koneksyon sa mundo ay naging mas malinaw kaysa dati at ang lahat ng bagay sa kanyang paningin ay nagbago na may mga alituntuning maaari ng sundan. May narinig na tunog at ang bunga ay nahulog mula sa Undying Divine Tree at bumagsak sa kanyang espiritual na mundo at agad na lumipad paitaas at naging isang Dharma Martial Soul na may taas na 10,000 dipa, puno ng mga simbolo sa buong katawan na kayang baguhin ang laki ayon sa kalooban, puno ng dangal at may maningning na liwanag na nagliwanag sa lahat ng direksyon. Ang malawak na martial soul na ito ang kanyang bagong ganap na Dharma Martial Soul na may kakayahang maunawaan ang langit at lupa at sa isang salita ay maisa sa katuparan ang kanyang nais, isang kapangyarihang hindi masukat. Nang mabuo ang Dharma Martial Soul ay agad na nagmulat si Ming ng kanyang mga mata at kahit tila walang pagbabago sa paningin ng iba ay hindi na siya katulad ng dati at ang kanyang lakas ay tumaas ng higit pa sa doble.
Binati siya ni Beiming at sinabing maaari na siyang magsanay ng mga mahiwagang sining. Bahagyang ngumiti si Ming at sinabing sinasabi ng lahat na ang may Dharma Martial Soul ay isang mage ngunit hindi pa siya nagsasanay ng anumang sining at hindi pa karapat-dapat sa titulo at nagtanong kung paano ito sisimulan. Ipinaliwanag ni Beiming na ang mga sining ay natutuklasan ng mage mismo at ang bawat isa ay may lakas na hindi mas mababa sa divine ability at ang ilan ay mas malakas pa kaysa sa sinaunang divine ability. Tumango si Ming at napagtantong kailangan niya itong matuklasan mismo ngunit pansamantala ay hindi niya alam kung saan magsisimula at nagpas siyang huwag munang pilitin ang kanyang isip at lumabas na lamang ng kanyang silid. Sa loob ng Tianyuan Hall ay abala ang 12 deity sa kani-kanilang tungkulin at tinawag ni Ming ang isa upang magtanong kung gaano na siya katagal sa kanyang pagsasanay. Sinabi ng deity na 2 buwan na siyang nagkukulong. Tumango si Ming at hindi nagulat kahit sa kanyang pakiramdam ay hindi gaanong katagal ang totoo ay maraming panahon na ang lumipas. Agad siyang pumunta upang bisitahin si Yang Yisan ngunit wala ito at tanging ang ilang naiwang elder ang samalubong sa kanya. Magalang na nagsalita ang elder at sinabing ang pinuno ay namumuno sa Opens Iba laban sa mga halimaw at babalik pa pagkalipas ng ilang araw at iniutos na magdala ng tsaa. Nakangiting nagtanong si Ming kung naging abala ang pinuno sa 2 buwang ito at kung ano ang naging resulta. Ang elder ay nakangiting sumagot at sinabing malaki ang pasasalamat nila kay Ming dahil ang teritoryo ng Tai Ching sect ay lumawak ng mahigit doble at ang bilang ng kanilang mga disciple ay dumami rin ng husto at ang mga independent na manlalakbay na nakita ang kanilang lakas at magandang kinabukasan ay sunod-sunod na sumapi at hindi magtatagal ay ang Tai Ching sect ang magiging pinakamalaking puwersa dito. Sinabi ni Ming na maraming mga immortal faction ang nawasak at ito ay isang magandang pagkakataon upang makuha ang maraming talento. Sumang-ayon ang elder at sinabing lahat ay dahil sa tulong ni Ming at idinagdag na bago umalis ang pinuno ay nag-iwan ito ng mensahe na nais pa nitong bumili ng 2 8-star na barko. Matagal na itong inaasahan ni Ming at tumango siya at nagtanong kung ito ba ay utang. Ngumiti ang elder at sinabing sa paglawak ng teritoryo ay nakapagbukas sila ng maraming bagong mina at natagpuan pa ang isang buong ugat ng Spirit Stone kaya hindi na nila kailangang umutang at ang bayad para sa 2 barko ay mababayaran sa loob ng kalahating taon. Sumang-ayon si Ming sa kalahating taon at sinabing ang presyo ay nananatiling 450 bilyong longevity coins bawat isa na katumbas ng 630 bilyong tael ng Heaven Grade Spirit Stone. Tumango ang elder at sinabing ganoon nga at idinagdag na sinabi pa ng pinuno na kung makakakuha si Ming ay nais nilang bumili ng isang 9-star na barko pagkalipas ng 1 taon. Nanliit ang mga mata ni Ming at sinabing ang isang 9-star ay nagkakahalaga ng 6,000 bilyong longevity coins. Sumagot ang elder na sa kasalukuyang kalakaran ay sa loob ng 1 taon ang kanilang sect ay magiging 10 ulit na mas malakas kaysa ngayon at kahit ang 6,000 bilyong longevity coins ay hindi magiging problema. Tumango si Ming at sinabing dahil napakamahal ng 9-star ay hindi niya kayang ipauna ito ngunit kung makakapagbigay ang sect ng paunang bayad pagdating ng panahon ay hindi magiging problema at pumayag ang elder na iparating ito sa pinuno. Pagbalik ni Ming sa Tianyuan Hall ay lumapit sa kanya si Shu Lingshan at sinabing ilang ulit na siyang hinanap ng kanyang senior brother. Tumawa si Ming at nagtanong kung naiinip na si Zai Jin at natatakot na hindi na siya makikipagnegosyo rito. Ibinaba ni Shu Lingshan ang kanyang ulo dahil ito mismo ang ikinababahala ni Zai Jin, dahil sa malapit na ugnayan ni Ming sa Tai Ching sect ay maaari na niyang laktawan si Zai Jin at direktang makipagkalakalan. Sinabi ni Ming na huwag mag-alala dahil ang 10% ay hindi mahalaga sa kanya. Mabilis na sinabi ni Shu Lingshan na nagbibiro lamang ito at hindi ito ang iniisip ng kanyang senior brother at ipinarating nito na mula ngayon ay kalahating porsyento na lamang ang kanyang matatanggap bilang komisyon. Naisip ni Ming na marunong makisama si Zai Jin at tumango siya at sinabing puntahan na nila ito dahil marami na itong gagawin. Umalis sila sa Tai Ching sect at nagtungo sa kinaroroonan ni Zai Jin. Para kay Ming ay ang Tai Ching sect lamang ang kanyang unang transaksyon at marami pang puwersa sa Demon God Continent at nagsisimula pa lamang ang kanyang negosyo. Tulad ng kanyang inaasahan ay nagawa na ni Zai Jin at ng kanyang mga kasamahan na muling itayo ang Yuking sect sa tulong ng mga barko at kahit hindi pa lubos na naibabalik ay nakapagtipo na sila ng maraming watak-watak na puwersa at mayroon na silang 70 o 80% ng kanilang dating lakas. Dahil bagong tatag pa lamang ang Yuking sect ay hindi gaanong marangya ang kanilang mga gusali at tila hindi nagbabalak si Zai Jin na manatili ng matagal doon.
Pagdating pa lamang ni Ming ay sinalubong na siya nito kasama ang mga master at mula sa malayo ay sinabing sa wakas ay dumating na siya. Bahagyang ngumiti si Ming at binati ito sa muling pagkakatayo ng kanilang sect at sinabing tiyak na mahihigaitan pa nito ang dati. Bumuntong hininga si Zaijin at sinabing hakbang-hakbang muna sila. Walang panahon si Ming para sa usapang walang saysay at nagtanong kung naging abala ito sa mga panahong ito at sinabing sa tulong ng Taiching sect ay tiyak na maraming puwersa ang nais bumili ng kanyang mga barko. Sunod-sunod na tumango si Zaijin at sinabing may ilang puwersa na labis na nangangailangan at handang magbayad ng maraming ulit ng presyo. Ikinaway ni Ming ang kanyang kamay at sinabing ang presyo ay hindi maaaring basta na lamang baguhin dahil masisira ang kanyang pangalan. Tumango si Zaijin at sinabing si Ming ay tapat at dapat ganoon at ipinaalam na nakipag-ugnayan na siya sa 37 puwersa at lahat ay may balak bumili. Nagtanong si Ming kung gaano karaming barko ang kailangan nila. Naglabas si Zaijin ng isang listahan na nagtatala kung ilang barko ang kailangan ng bawat puwersa at sa kanyang pagsusuri ay 37 puwersa nga ang nangangailangan ng halos 735 5-star 54 na 6-star 18 7-star at 4 na 8-star. Sa kanyang mabilis na pagkalkula ay ang paunang pamumuhunan para sa mga barkong ito ay aabot sa mahigit 520 bilyong longevity coins at sa kanyang kasalukuyang yaman ay hindi ito magiging mahirap. Tumango siya at sinabing walang problema at sa loob ng 3 araw ay darating ang mga barko. Tuwang-tuwang sinabi ni Zaijin na agad niyang ipagbibigay alam sa 37 puwersa. Tumango si Ming at sinabing ipaalam sa kanila na sa loob ng 3 araw ay sa Yuking sect mismo isasagawa ang transaksyon bayad muna bago ang barko. Masayang umalis si Zaijin at si Ming ay bumalik sa Tianyuan Hall sa Taiching sect at sa pamamagitan ng teleportation formation ay bumalik sa Tianyuan. Sa Lingzhou sa bulwagan ng Haotian sect ay kumislap ang teleportation formation at lumabas si Ming. 3 buwan siyang nawala at ang sect ay may maraming pagbabago. Nakangiting sinalubong siya ng Crystal Goddess at sinabing bumalik na ang kanyang master. Tumango si Ming at ipinatawag si Ma Xianqiao ngunit sinabi ng Crystal Goddess na ito ay nasa digmaan at hindi makakabalik. Noon lamang naalala ni Ming na bago siya umalis ay ibinigay niya ang kapangyarihang militar kay Ma Xianqiao upang malaya nitong magpasya at mabilis na nagtanong kung naging maayos ang takbo ng sect sa kanyang pagkawala. Sumagot ang Crystal Goddess na naging maayos ang lahat. Si Ma Xianqiao ay nakasakop na ng 24 na kaharian at 3 sa 6 na base at kasalukuyang inaatake ang isa sa 3 malalaking isla. Nagulat si Ming at sinabing napakabilis nito at nagtaka kung paano ito nangyari. Ipinaliwanag ng Crystal Goddess na si Ma Xianqiao ay isang henyo na may hindi pangkaraniwang pamamaraan sa digmaan at bihasa sa sining ng diplomasya at kung minsan ay nakakukuha ng isang buong kaharian nang hindi nagbubuhos ng dugo. Tumawa si Ming at sinabing hindi siya nagkamali sa pagpili rito ngunit sinabi ng Crystal Goddess na mabilis din itong gumastos at ang 40 bilyong longevity coins na nasa kanya ay halos maubos na at noong nakaraang araw ay humingi pa ito ng pera ngunit hindi niya ito binigyan. Tumawa ng malakas si Ming at sinabing mabuti na maubos ito at kung ang problema ay kayang lutesin ng pera ay gagamit siya ng pera dahil sa ngayon ay pera ang pinakamarami niya. Nang tanungin siya ng Crystal Goddess kung may bago siyang nakamit ay tumango si Ming at sinabing napakadaling kumita ng pera doon at katatanggap lamang niya ng isang malaking transaksyon na magbubunga ng mahigit 1 trilyong longevity coins. Kahit ang Crystal Goddess na isang deity at nakakita na ng malalaking bagay ay nagulat at sinabing 1 trilyon ito. Tumango si Ming at sinabing maging siya ay nagulat ngunit ito ay simula pa lamang at marami pang pera ang kikitain at ang susunod niyang gagawin ay gamitin ang longevity coins upang bumili ng napakaraming spirit stone at ibenta ito sa Beyond Heaven. Ngumiti ang Crystal Goddess at sinabing ang pag-unlad ng lakas ay nakasalalay sa resources at sa sapat na pera ay hindi magiging problema ang lakas ngunit hindi na kailangang personal na gawin ni Ming ang lahat at maaari niya itong ipaubaya sa iba. Nang tanungin ni Ming kung kanino ay sinabi ng Crystal Goddess na si Zhang Heng. Nagulat at tuwang-tuwa si Ming at nagtanong kung dumating na si Zhang Heng. Bago pa man matapos ang kanyang mga salita ay pumasok ang isang matipunong lalaki sa bulwagan at ito mismo si Zhang Heng. Kung ikukumpara sa nakaraan ay malaki ang ipinagbago nito at nakita ni Ming sa kanya ang isang katangian ng isang makapangyarihang pinuno at lalong ikinagulat ni Ming na siya ay isa ng Second Realm Dharma Heaven na deity. Tuwang-tuwang binati siya ni Zhang Heng bilang kanyang nakatatandang kapatid at nagpatira pa upang magbigay galang.
Mabilis siyang pinatayo ni Ming at sinabing mabuti at siya ay bumalik at pinuri ang kanyang pagiging deity. Nakangiting sinabi ni Zhang Heng na ang kanyang sinasanay ay mas mabilis sa bandang huli at hindi niya inaasahang magiging deity siya ng ganoon kabilis. Tumango si Ming at sinabing nangangahulugan itong ang kanyang katawan ay sadyang angkop para dito at kung ibang tao ay hindi magiging ganoon kabilis. Pagkatapos ay tinanong ni Ming kung paano siya nabuhay sa mga taong ito. Ikinwento ni Zhang Heng na mula nang siya ay paalisin ng grupo ni Feng Wuxiang ay naglakbay siya sa iba't ibang lugar at nagkaroon ng dalawang pambihirang pagkakataon na labis na nagpalakas sa kanya lalo na nang pumasok siya sa isang ancient tomb mula sa panahon ng God-slaying era at natagpuan ang maraming bangkay ng mga Diyos na kanyang ginawang mga banal na bangkay na lubos na nagpalakas sa kanya. Nang marinig ang kanyang kwento ay labis na nasiyahan si Ming at sinabing tama ang kanyang pagdating at napagpasyahan niyang si Zhang Heng ang mamamahala sa negosyo sa Demon God Continent. Nang maipaliwanag ang sitwasyon ay nagulat din si Zhang Heng at nagtanong kung talagang ganoon kalaki ang kita. Nakangiting sinabi ni Ming na totoo ito. Mariing tumango si Zhang Heng at sinabing huwag mag-alala ang kanyang nakatatandang kapatid at siya na ang bahala sa negosyo doon. Tumawa si Ming at sinabing huwag munang magmadali at pag-aralan muna ang kalagayan. Habang hinihintay si Ma Xianchao ay ginamit ni Ming ang Merit Monument upang palitan ang Primordial Spirit Stone sa Longevity Coins sa halagang 1.5 tael ng Heaven Grade Spirit Stone para sa isang Longevity Coin. Ang kanyang 160 bilyong tael ng Spirit Stone ay napalitan lahat at nakakuha siya ng halos 110 bilyong Longevity Coins. Pagkatapos ay naglaan siya ng 20 bilyon para sa Crystal Goddess bilang pang-araw-araw na gastusin ng 80 bilyon para kay Ma Xianchao bilang pondo ng digmaan at pagbili ng mga barko at ang natitirang 10 bilyon ay ibinigay kay Zhang Heng bilang panimulang puhunan sa negosyo. Si Ma Xianchao na abala sa pananakop sa iba't ibang lugar ay nabigla nang biglang may nagdala ng 8 bilyong longevity coin sa kanya at naisip niyang noong ginastos niya ang 40 bilyon noon ay inakala niyang sumusobra na siya at baka pag-alitan siya ni Ming ngunit ngayon ay nakita niyang kulang pa pala ang kanyang ginastos at sadyang napakayaman ng kanyang master. Nang makuha ang pera ay biglang nag-vibrate ang kanyang message talisman at narinig ang tinig ni Ming na nagtatanong kung makakakuha siya ng 735 star, 54 na 6-star, 18 7-star, at 4 na 8-star. Huminga ng malalim si Ma Xianchao at sinabing sa ganito kalaking order ay tiyak na matutuwa ang kanyang mga kababayan at dahil sa dami ay maaaring makakuha sila ng diskwento. Nagulat si Ming at nagtanong kung bakit hindi ito sinabi agad. Kinamot ni Ma Xianchao ang kanyang ulo at ipinaliwanag na ang kanilang sibilisasyon ay madalas makipagkalakalan sa ibang mga sibilisasyon sa dami ng ilang libo o ilang 10,000 barko at mahirap talagang makakuha ng diskwento. Tumango si Ming at nagtanong kung gaano kalaki ang diskwento sa pagkakataong ito. Sumagot si Ma Xianchao na malamang ay 10% at kung aabot sa 100 bilyon ang kabuuan ay maaaring 15%. Ikinaway ito ni Ming at sinabing sapat na ang 10% at inutusang tapusin ito agad at sumang-ayon naman ito. Matapos ayusin ang lahat ay isinama ni Ming si Zhang Heng pabalik sa Demon God Continent sa pamamagitan ng teleportation formation. Ito ang unang pagkakataon ni Zhang Heng doon at labis siyang namangha sa kapaligiran at nagtanong kung sasalakayin na sana nila ang Tianyuan kung nakapasok lamang ang mga tao roon. Sumagot si Ming na ang mga halimaw ay malamang nasa salakay ngunit ang mga immortal faction ay walang sapat na lakas. Sinabi ni Zhang Heng na dapat silang maghanda ng maaga. Sa sandaling ito ay mabilis na dumating si Yang Yisa na may napakasamang ekspresyon at sinabing kailangan na nila ngayon ng 9-star na barko. Kinabahan si Ming at nagtanong kung ano ang nangyari at kung hindi ba sinabi nito na sa susunod na taon pa ito bibilhin. Bumuntong hininga si Yang Yisan at ipinaliwanag na may isang malaking demonyo ang biglang lumitaw sa Demon God Continent na hindi kayang saktan ng 8-star at maging siya ay muntik ng mapatay nito at maraming master ng ibang mga immortal faction ang napahamak. Ang demonyong ito ay may anyong tao pulang-pula ang balat, may isang sungay sa ulo at may lakas na 8th realm of longevity. Nakiusap si Yang Yisan na bentahan sila ng 9-star at titipunin niya ang lahat ng longevity realm na master upang sabay-sabay na paandarin ito at patayin ang halimaw. Bumuntong hininga si Ming at sinabing ang 9-star ay nagkakahalaga ng 6,000 bilyong longevity coins at hindi niya kayang ipauna. Sinabi ni Yang Yisan na hindi dapat mag-alala si Ming dahil ang barkong ito ay pag-iipunan ng lahat ng immortal faction hindi lamang ng Tai Ching sect.
Nagliwanag ang mga mata ni Ming at nagtanong kung magkakasama silang nag-ipon at sinabing kung may pera ay darating agad ang barko. Ipinaliwanag ni Yang Yisan na ang 367 puwersa ay nagtipon ng 5,400 bilyong longevity coins at may kaunting kulang pa. Mabilis na sinabi ni Ming na hindi mahalaga ito at ang natitirang 600 bilyon ay maaaring bayaran mamaya. Labis na nagpasalamat si Yang Yisan at nangakong babayaran ito ng Taiching sect sa loob ng 1 buwan. Nang araw ding ito ay mayroon ng 3,780 bilyong tael ng Heaven Grade Spirit Stone si Ming para sa pagbili ng barko at ginamit niya ang Merit Monument upang palitan ito ng 25,200 bilyong longevity coins, mahigit 4.5 ulit ng halaga. Sa ganitong kalaking pera ay agad na kumuha si Ming ng 4,800 bilyon at ibinigay kay Ma Xianchao upang bumili ng 4 na 9-star na barko na bawat isa ay nagkakahalaga ng 1,200 bilyong longevity coins at walang diskwento. Ang 4 na ito ay isa para sa Taiching sect, 2 para sa Haotian sect at isa para sa kanyang sarili. Ang 9-star ay hindi ordinaryong barko. Mayroon itong sariling maliit na mundo at kayang maglaman ng isang buong malaking sect at sa tulong nito ay hindi siya matatakot sa sinuman sa Demon God continent at malaya siyang makakakilos. Sa kanyang paningin ay hindi angkop na manatili sa Taiching sect at ang barkong ito ang pinakamaginhawa. Nang makipag-ugnayan si Ming kay Ma Xianchao ay labis na nagulat ito at nagtanong kung bakit muli itong bibili at 4 na 9-star pa na nagkakahalaga ng napakalaking halaga na tanging mga super civilization lamang ang may ganoong kakayahan. Tumawa si Ming at sinabing sabihin lamang kung makakakuha ito. Ipinaliwanag ni Ma Xianchao na ang produksyon ng 9-star ay napakababa at isa lamang ang nagagawa sa loob ng 3 taon at mahirap makakuha ng 4 agad. Nang tanungin ni Ming kung wala na ba ay sinabi ni Ma Xianchao na 2 lamang ang kaya at ang natitirang 2 ay aabuti ng 1 o 2 taon. Bumuntong hininga si Ming at sinabing sige 2 muna. Idinagdag ni Ma Xianchao na ang mga sandata ng 9-star ay may malaking puwang para sa pag-upgrade at iminungkahi na magdagdag ng mas maraming malalakas na sandata sa barkong gagamitin ni Ming. Nagka-interes si Ming at nagtanong ng mga detalye. Ipinaliwanag ni Ma Xianchao na ang karaniwang 9-star ay may isang nebula cannon at 10 annihilation cannon bilang pamantayan at iminungkahi niyang magdagdag pa ng 4 na nebula cannon at 20 annihilation cannon at kung hindi problema ang pera ay magdagdag pa ng 100,000 mataas na antas na mga puppet para sa barko. Ang nebula cannon ay sadyang ginawa laban sa 9th realm longevity at nagkakahalaga ng 40 bilyong longevity coins bawat isa. Ang annihilation cannon ay panlaban sa 7th at 8th realm at nagkakahalaga ng 10 bilyon at ang mga puppet ang pinakamahal at karaniwang ginagamit lamang ng mga super civilization na may lakas na katulad ng 9th realm Dharma Heaven at magpapadali sa pagpapatakbo ng barko. Nang tanungin ni Ming kung magkano ang isang puppet ay sinabi ni Ma Xianchao na 1,000,000 longevity coins bawat isa kaya ang 100,000 ay 1,000,000,000,000 longevity coins. Muntik nang mapatalon si Ming at napasigaw sa halaga. Sinabi ni Ma Xianchao na mayroon siyang 25,200 bilyon at sulit ang 1,000,000,000 para sa mga puppet. Kinakalkula ni Ming ang lahat ng karagdagang kagamitan, ang mga kanyan ay 1,360 bilyon at kasama ang 2 9-star ay aabot sa 1,600 bilyon ang kanyang gagastusin sa isang pagkakataon. Ipinaliwanag ni Ma Xianchao na kahit sa isang super civilization ay isang malaking bagay ang magkaroon ng 9-star at tanging malalaking puwersa lamang ang mayroon nito, ngunit sa Tianyuan ay isang barko pa lamang ang magbibigay sa kanya ng walang kapantay na kapangyarihan. Sinabi ni Ming na hindi pa maaaring ilabas ang 9-star sa Tianyuan dahil hindi pa tugma ang kanyang lakas dito. Tumawa si Ma Xianchao at sinabing napakamatyaga ni Ming at kung siya ay hindi niya mapipigilan ang sarili. Mahinahong sinabi ni Ming na ang 9-star ang kanyang huling baraha at hindi niya ito ilalabas hanggat hindi kinakailangan.